It's dagok time na! So, anong gagawin? Let's read it! Over naman sa reading. So, yeah. Charot. Ayan na, welcome back to our Notify satellite dito sa Notify. Malamang, ano ba? Ano naman sa correction? Ano ba? Panigalaw naman to, nakakainis ha. Move ka natin ng mikropono na or papel. Oh, ano ba? Kanina ba ako dito na ba na? Mga ganun. So, DJ Mahal, Rollet. Ayan, sobrang ano na natin, dami na natin. So, episode 21 na natin. Wag na natin patagalin pa. Nyokol na, hindi. Wag na natin patagalin pa. Let's read it na. So, ang first story natin category is Hurur, slash takot ako, slash kulaba, slash traumata, slash shirker, at ang kanyang titulo dito isang huling yakap at paramdam. So, anong gagawin? Let's read it! Hello, Mami Sophie, slash Daddy Willard, slash CEO ng Sophie and Co. This news story, Mima, ay near back January 19, 2023. Mima, nabalik ang class ng face-to-face class ay may classmate kaming Merlat na pangalan natin bilang JZ. Madali na siya at sobra sa academic achiever na parabang siya na ang papalit kay Albert Einstein. Magaling siya ha. Magaling siya mapa-oral recitation, essay, and impromptu. Sa sobrang talino niya ay nagdesisyonan siyang ilipat sa higher grade level, Mima. Mima, naging close kami sa kanya at may circle of friends na din kami. Ma, ito na nga ang unang The Wester. The Gemat niya. Nung nilipat siya sa higher grade level, ay nanamlay siya, ma. Na parang bang hindi na nakakasabay sa mga new classmate niya. Nung nilabas na ng first quarter grades niya, ay sobra siya sa Crayola, ma. Kami na friends niya, ikinomfort namin siya at nag-ask if okay ka lang ba. Sabi niya naman is over naman sa ass. Sabi niya ma ay mababa lang ang grades niya, 95 daw. Sabi naman namin, mataas naman grades mo eh. Sabi pa niya, Mima, ay gusto niya ay may mas mataas pa ang kanyang grades. Kami ng mga friends namin ay nabigay lang ng advice sa kanya para di siya malungkot. That's the good decision na mabigay niyo siya ng advice. Naglipas ang first quarter, Mima, at napansin namin na sobrang tamlay niya na para may pinagdadaanan siya. We didn't really know ano pinagdadaanan niya at ang pinakakulba pa namin ay very newsidal siya. Siya nag-post siya one time yung with picture kanya na may caption, pag na-merit to sa akin ng track ay exempted na ako sa performance task at assignment. Nagpatuloy yun, Mima, matamlay na siya. Di katulad before, Mima, na first quarter pa lang ay sobrang active niya naman. January 12, 2023, Merkulis ng hapon, ma, palabas na kami sa school nang may mabigat ako naramdaman na parang may mangyayari. Ang hangin, ma, sa paligid ay sa akin tila sa akin nakatutok. Kahit di naman mapuno yung school namin, ay doon pa lang, ma, ay alam ko ng mangyayaring masama kay JZ. At sakto talaga, ma, bilang nagpakita siya sa amin, ma. Halata talaga sa mukha niya na pagod at may pinagdaraanan. Nagtaka kami sa kanya, ma, if okay lang ba siya. Sabi niya, okay lang siya at wala dapat ipag-alala. Niyakap namin siya, ma, ng sobrang higpit. Ma, ito na nga yung pangalawang twister. Palagi siyang hinahatid ng Pugina na ex-general police. Sinasigurado talaga ng kanyang Pugina na nakapasok talaga siya sa school pero this time, ma, iba ang iihip ng hangin. January 13, 2023 tumaha, maaga at mas usual na hinatid siya. Pero nung papasok na Mima, sinabi niya sa akin sa Puji niya na bibili muna siya ng ulam. Ang Puji ay nakampante na papasok ang kanyang nakshi at pinayagan nito Mima. Ma, ito na nga ang kulba na hindi namin expect na wala siya Mima. Missing siya at 24 hours na hindi nakikita. Ano kaya nangyari? Oh my God. Okay, so let's move on. Hinanap talaga siya, ma, at nagbigay ng malaking pera para makita lang siya, uod man o hindi. Lumipas ang 6 na araw, Mima, at 1 week nang di siya nakita umabot na sa kakahanap sa South Cotabato, ma. Ma, ito na nga ang last twister. Miyerkules, January 19, 2023, Mima, ay minaramdaman ako mabigat na pakiramdam na para bang may nangyayari ng masama, ma. May kumakalabit sa akin na ang lambot ng kamay, kulba talaga ako dahil first time ko na experience yun at di talaga ako naniniwala sa paramdam.
totoo pala talaga, no? Yung mga ganung something na paramdam. Di ba yung ganun yung bago mawala yung show? May mga sabi-sabi din na talagang may nagpaparamdam kapag yung namamaalam na, ganun. Di nga ako nagkamali ma, meron nga talaga nangyaring masama. Hapon na tumima at uwian na, umuwi ako syempre para makapagpahinga na tulog ako mima ng very light pero nagising ako sa ingay ng phone ko. At ayun nga, mima, pagtingin ko sa GC namin ay sobrang ingay na at ang balita ay ang kinatatakutan namin at mga naramdaman ko ay nagkatotoo. Manakita nga ang katawan niya, Mima, na uod. May hawak siyang silent na barirala. Nagmamay-ari ng puji niya, sa NIR siya nakita ng dalawang bata na inutusan na maghanap ng sili. Before pala yon nangyari ay pinagandaan niya na talaga ang gagawin niya. Madali na talaga siya dahil wala talaga nakita sa Nini TV sa school na lumabas siya. Masad lang ako kasi sobrang academic achiever niya ay nakalimutan niya ng alagaan ng sarili niya at mental health niya at ang sad pa talaga is only child siya. Sobrang sakit pa rin hanggang ngayon, Mima, dahil she really had that unique personality. Ang kinukulba pa namin ay nagpapakita siya sa mga new student, teacheraka, and even sa malapit dun sa nakatira. Nagpapakita at kung dumadaan ka sa lugar, tumataas ang balahibo ko dun sa partner. Kung saan siya nagpauod ay bilang bumibigat yung pakiramdam mo. Di ko na yung story kasi mahaba na masyado, di na kasi dasalan ng lugar or kahit na pisikan lang ng holy water ni Father. Yun lang, Mima, tama na kayo basa ng kilikili ko. Hindi to once sa may proof of purchase ako with our conversation and her picture ka na cremation niya. Wag na yung actual body niya, ma, dahil baka di makasleep seal, ako yung kalbo dyan, ma. That pic was her birthday last December 26, 2023 and me din nasa middle na pinahidan ng icing ni Tichiraka. Yun lang, ma. Thank you for your eyes only. Thank you for guiding sa kanya, no? Tinulungan niyo siya as talagang maasahan kayong kaibigan. Ang hirap lang kasi talaga hindi natin mabasa yung tao. Mahirap din talaga, lalo na kapag yung ganyang moments na mahirap mahirap talaga malaman eh. Kaya kapag talaga may gustong may sinishare sa inyo, be a good listener sa kanila para alam natin na makaka-help tayo sa kanila na may pinagdadaanan. So yeah, thank you so much for sharing your story and I hope na mag-heal ka din kasi your friend mo siya, 'di ba? And yeah, thank you so much. So, let's move on with our next story. So, yeah, dumako na tayo sa ating next story. Ang next category natin is a libido, slash kolaba, slash a BL, slash a twister after twister. O naman sa mura ko, alam mo talaga siya na yung twister breaker. Twister breaker! Alam mo talaga siya na yung twister breaker ng taon eh. So, anong gagawin? Let's ready! Hi, Mima Sophie, aka Mr. Willard, aka Sayo ng Sophie and ko at sa mga igiters dyan. I'm back with the boys with the booming system, top-down AC with the coolest system. Super bass agad. Parang, naman sarap. Kala mo talaga siya na magiging anika! So, yeah. Eto na nga. Sabi niya dito is, isama mo sa Notify Satellite, please, by Sabrina Carpenter. Over naman sa request. Ito na nga story is for the usage na naman a case ng AG. Kahit Jolly Week ha, sumabay kasi yung ginit ng panahon sa ginit ng libidurch ko. Nung time na yun eh, hindi talaga pinatawad eh. Alam mo talaga siya lang may pitik ng ugat ng Niti Pirate. So let's move on. Tinan natin. Bilang veterano Love ako sa veterano. Bilang veterano na si AG, alam ko na nga ang mga transaction and messages a kiss and tawagin natin siyang VCT. So, ayan for the talking stage kami and everything nice until mapunta ang Diyosapan sa kanyerbugan. Ginaya ko siya sa blur namin. Ito yung bagong gawa na blur namin, maha. Na G1 na kissing siya patembang ko na just get home lang from Manila dito sa bagong gawa na blur that time. Feeling ko, ano to, yayamanin to. Kasi may new house eh.
Talagang binilas niyo na agad ng maaga pa yung house hero niyo. Hindi Jolly Wateretta, kundi white cast yung inilabas niyo. Maya naman kayo. Mas sinagay ako, emoji mo talaga bagansya. Jotoridad ka sa akin. So, yeah, let's move on. Fast forward 4 AM na yon, Sabado de Gloria, and inas ko na siya ulit ng, hey, do you want to play with me? Dito sa balor namin. Pumayag naman siya and nag-meet and greet kami sa 7-Eleven para buy lamis lung ng lafak and jalak para naman makapag-bond kami ng very light. Ang syangkad niya ha, kaya napai. Dito kasi na lang ako kasi nga ang touchy-touchy rat niya sa akin. Ginawakan niya ako sa bewang at sabay sundot sa wewet ko habang papunta kami sa balon. Talagang may teaser pa eh. Kami naman sa teaser, kala mo talaga no, kayo na te. Sige yung nyarurot niyo. So, let's move on. Pagdating namin sa balor, naka-off naman lahat ng ring light and sa sala, nagborlagan siya patembang ko. For the lava walk kami ng dahan-dahan sa jarap niya on the way sa kwarto. Parang, pag ganun ba? Yung ano may baon magising kasi mamaya masyapakan mo yung extra ng syapatembang mo talaga. Kasi naka-off yung ring light eh. Dapat nag-flashlight. And the flashlight, light. Ibang flashlight atay. So, let's move on. At ayun na nga, kahit cool ba ako namula, syempre, ang mindset ko is, talit na yan eh. Magiging, bato pa bu? Pagpasok namin sa kwarto rata, ay yes, galing, tain na lang ako. Kasi nila ko kagad yung chintuan Kasi mababagal siya pa kami na siya pa ng bangko. And sure, lagot ako doon. So yun, eat and love kami ng binaylas naming food and everything nice. And ako naman nag-initiate na orpapin siya. And ginabasa na naman niya agad ang yards niya ang Dakelia and Boracay so much ang visiting na to At ang bango, ay napatikman nga natin kung matamis ba ito. Nalong ako. Sumakit ang trangkeya ko habang orpap ko siya and present pa rin ang kulba kasi nga napalakas ng to the moon and back Baka magigangstra ang syapatid ko at inas ko siya kung okay lang ilagay ako sa Niti Pirate. And sabi niya naman sa akin is over naman sa ass. Pero pumayag naman siya and nilabas ko na nga ang ipahula mo ketchup na ginamit kay Julius, aso sa daan, sa kuko ng agila, or Regine Villa. Hindi ko alam. Alam mo talaga siya na ang midweek exam eh. Wait ako siya to. Ba't kasi binigyan ng mga questioning and everything nice. So yeah, let's move on. Over mo sa multiple choice. So ayun, nilabas ko ang yogurt and love kaming dalawa. Gino Penstra ko na ang yogurt and pinahid ko siya sa Jingle Bells at Niti Pirate niya. Oh, sa Twilight. Shoot mo, napaka-burapi ka ha. Para ka nagbe-breakfast ng saging na may yogurt. Hindi ba banana split? Anong feeling nun? Parang alagit. Ganun na maasim-asim. Parang ganon. So, let's move on. For the bone and back talaga siya kasi malamig yung yogurt mo Oo nga, malamig yun, diba? Parang ginawang sticky or ginawang spoon yung Niti Pirate. Feeling ko yun. As ang cosplay ng Niti Pirate is as a spoon. Tama. Or kutserita. So, let's move on. And na-enjoy ko rin orpapin siya kasi ang sweet ng taste by Sabrina Carpenter. Na-achieve naman namin ang laninya and for the swallowing ang atake ko kasi matamis naman May yogurt din kasi. And after that and everything nice, umuwi na agad siya at nag-usap-usap na lang kami sa TG Red. Pero kumapit ka at ito na ang onion twister with barbecue sauce. Ano kaya yan? Tingnan natin. Dito kasi! Dumaan sa FYP ko ng TikTok Satellite ang account niya and may bawa siya. Ano daw? May bawa siya. And 2 years na sila. Binala ko na siya sa AG at sa TG kasi nga no cheating policy tayo, diba? Oh, diba? No cheating policy tayo dito, diba? Tama nga. Gala. Bawal talaga, te. Kasi may nagmamahal na yan eh. Ba't nagagawin mo pa? Parang awa naman mo. Gusto niyo lumod ako sa harapan niyo at saka amuin ko lahat ng mga pusod niyo para matapos na itong paghihirap ko. Kutkutin niyo nga yung pusod niyo. Ba't inutusan? So anyway, let's move on. Nagising pa lang siya patembang At ito ng pinakamalalang twister. The Jamid. That night, sabay tanong sa akin, over naman sa To the Moon and back yung booking mo. Love lang ako And then laugh lang siya, sabi niya, te,
hindi niya ako isusumbong kasi supportive naman siya. By the way, stratang OMS ang siya patembang ko, ma. Ay, taray! I love it. Besi-besi ata sila. Here is my proof of purchase, ma. Kasi baka sabihin once sa to, mga inggit lang kayo. Eme, ayun lang, sorry, ang haba ulit. Tama na kayong kilikili ko. Kabongbong? Anyway, always, mag-chikat naman kayo sa mga experiment. Yung talagang may yogurt, may chocolate, ketchup, ret. Pag kayo talaga jumasok yun sa kaloob-looban talaga, hay, nako, bahala kayo. Anyway, always practice nyarurot and be responsible for that, okay? So, know your status and everything nice kapag active kayo sa mga nyarurot session and everything nyo. So, wala na akong magagawa dyan. Alam mong tintig yan ng ugat ng Niti Pirate. Yung alam mong kalabanin ko, stop! Swiper no, swiper, ano maging Dora ako dyan, diba? So, yeah, I think that's all. So, let's move on with our next story. So, yeah, ang next story natin is SKL lang. Slash Libido, slash Estrata. At ang kanyang titulo dito is Bagong Ihaw. So, anong gagawin? Let's read it! Ma, ako to si Tyla. Meron ako sariling experience na isi-share. Ako po ay may bowaret at same age lang kami. Same kami ng personality and all that is in fairness, akala ko talaga is manyantot na. Ano nyantot? Yeah, erbog agad eh, no? Ito na nga mi, last week is may lagnat siya, tapos nag-sleep over kami sa kanila. And may first time ko ha, medyo scared ako sa muji niya eh. Akala mo talaga babayaran ako ng 5 million para umalis eh, kaya mga kinagabihan, kaki, gusto pa mag-aircon ha. Ang lalaki, gusto pa mag-aircon kahit may lagnat na. Ako naman ilamig-lamigan na talaga, ma. At Mima, alam mo kung anong tumataas pag lumalamig? Cover naman sa ass. Feeling ko libido? Nagmamakaawa siya, Mi, na kung pwede ko daw ba siya i-orpap ng madali. Ba't kayo madalian na word? Ba't naman ang bilis? Sonic yan. So, let's move on. Kala mo talaga siya yung susunod na cartoons na Sonic. So, yeah. And ma, nung inorpap ko na ang Burapika, para akong kumain ng bagong ihaw na hotdog. Ako naman isang merlat na nang gigigil, ikinagat ko ng gentle. Kinagat ko ng gentle, parang, parang isaw lang no, kinuha. Parang, tender juicy. Nang na-achieve namin ang La Nina, kala mo talaga sikat na Hungarian ng init, parang bagong ihaw. Gusto ko matry yung may lagnat na, na ira. Ganon. Parang try lang i-eat, parang init siguro. Tama na kayong kilikili ko. No proof of purchase with pipicturean ko pa sa bibig ko na may burapi ka na may lagnat, eme. Tama nga naman. At ingay ba kami? Pwedeng, pakagat. Pag ako yan, parang, ano kinakain mo, ate? Patikim mo ko ng hotdog. Psst, pait din ng kakaihaw. Saan yung binili kay Aling Bebang? So, yeah, I think that is the ASCII for our episode. So, dumako na tayo sa ating next story. So, yeah, dumako na tayo sa ating next story. Antimaloy! So, ang ating category dito is ASCII slash Estrata slash Libido slash may pagka-superhero. Pero naman sa ad, kala mo talaga sila na yung additional extend dito eh. So, yeah. Ano gagawin? Let's read it. Ay, ang titulo pala. Ang titulo is Gamot-Gamutan. So, ano gagawin? Let's read it. Hi, Mima Sophie slash CEO ng Sophie and Co. Tagal naman ng lip tint niyan. Daddy of Will. Nag-shoutout pa talaga eh. This is Near Back. Anyway, this is about me and my boa. Wah! And 2016 pa ito, kaya sobrang unforgettable talaga siya sa amin. Fast forward, every time kasi na mag-aaway kami ni Boa, is naglalava walk ako. Alam mo na parang habulin eh. Dito kasi, ganyan din ako, nama-drain. Pero totoo, gusto ko yung nabulabul ako. Lalabsin. Na-miss ko na nga yun. So, let's move on. That day, nagwarla kami bago magjuwian. So, lava walk ako, Mima. Until makalabas kami ng school, hinahanap niya ako.
Sakto naman na nasa kabilang kalsada ako nung nakita kami, mata sa mata. Nagulat ako kasi patawid na ako nun eh. Ewan ko ba, pero natulala siya pagkakita niya sa akin. Di niya ata in-expect na nasa kabilang kalsada ako or maganda lang talaga ako. Nyik-nyak. Alam mo talaga siya na yung pinaka... Oo, maganda talaga yung mga e-gators. Wala naman tayong laban dyan. Like, taas noo talaga ako. So, let's move on. At Mima, ito na nga ang Thwester. The Jamel. Pagtawid niya hindi siya nag-stop, look, listen, and learn. Nabundol siya ng motora. Nakapayong pa siya nun kitang-kita ng dalawang mata ko ang nangyari. Tumayo siya na parang walang nangyari, inayos ang uniform at nag-lava walk. Erbog ako may nag-aalala pa pala muna. Ay, nag-aalala pala muna ako. Uy, na-describe na nga eh. Erbog pa talaga yung inuna talaga. On top talaga yung erbog. Eto na. So, let's move on. Ang tikas niya kasi. Ang daming tao nakakita, Mima. Hiya ako. Para talaga ako nasa movie that time. Pagtayo niya, ang burapi ka niya. Para siyang si Superman. Hindi mo lang tinulungan eh. So, paano naman ako galing ng bawa na to? So, anyway, let's move on. Dumaan siya sa harap ko na straight ang lakad. Lakad matatag! Lakad matatag! Lakad parang walang nangyari. Hinabol ko siya, may mga gasgas siya. Sabi ko, gamutin ko siya. At ito ulit ang The Wester, The Jumed. Pumayag naman siya. So, pumunta kami ng Watsons para bumili ng first aid kit. Like, grabe talaga mga mima ko Like, talaga, napasin, antabalay! Ayan, so naging need sila ng help ng first aid kit kaya kailangan tawagin si Auntie Malay! Tapos sabi niya, saan mo ako gagamutin? Sabi ko naman, hihihi, wanna play with me? Sabi niya, saan mo ako dalahin? Tain na ka. Paglabas namin ng Watsons, sakto may Telstra at doon ko siya ginamot. Offer naman sa nursing. Pero planado ko na yun, Mimi, bago pa pumasok sa Watsons talaga. Grabe naman yung ugat sa Nipay Larot niyan. Hindi mapigilan talaga, no? Minsan kausapin mo talaga, no? 100%. Yung kausapin mo parang, herbog ka na naman. Nadisgrasya na nga eh. Inuna pa tayo. So, let's move on. After ko siya gamot-gamot, hinawakan ko ang Niti Pirot niya, inorpap at naglip to lalapin everything nice kami. At dahil nga mabukit ang katawan niya, ako lang lahat ang gumagalaw nun, Steady lang siya, ako ang top dyan. Kalang huwag kang gagalaw, huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw, huwag kang gagalaw. Talaga inuna niya pa yung kaerbogan eh. Pasyente ko siya eh. Nakailang lalinya rin kami. Talaga nakakapagod nga lang. Pero ang burap niya kasi saludo talaga. 6 hours kami pero ayun, bati na kami. Talaga nilaban talaga niya eh. Anyway, magbawa naman kayo, walang problema. Baka mabuntesan, makapag-pyesa time nga minsan. Na-miss ko na mag-pyesa time eh. Anyway, let's move on. Tinan natin ang kanyang finale. Remember naman sa final defense. So, let's move on. Pag-uwi niya, pinagalitan siya dahil gasgas niya. Ay, nabasa ng kilikili ko. Di yan once may proof of purchase ako. Pwede mo basahin para sa mga e-gators And picture namin before and now for your eyes only. 10 years na kami bawal mainggit. Pa-reply naman kung ready na sa TikTok or sa Notify. Yun lang. Hihi, ow! Oh, di kayo na. Sabi niya, Superman ako eh. Naka-immortality ka nun, no? Tapos, nag-anuhan pa after. Lakas ko eh. Wasak yung motor eh. Yung payong nun sira din. Oo, nasira. Oo nga, effect nga sila. Psst! Pa-join! Ang tagal na nila magbawa. Wow! Sana naman, sunod yung story nyo naman is buntesan. Kaya sa time na pambuntesan na tapos kasalstra na kayo. So we're just waiting for that as lovers of e-gator. So, ganan. So, dapat chinek, matagal na pala, 2016 na pala to, no, nangyari. Pero, hope you're okay naman for that na mga accident na nangyari na yun. So, yeah, I think that's all. So, let's move on with our last story. So, yeah, this is the last story for this episode. And may disclaimer lang tayo for this story. So, this story involves a newbie side and may be emotionally heavy. So, viewers and listeners' discretion is advised. So, yeah, let's read it. Ang ating
Katigar is family is love slash a third jerker at ang kanyang titulo dito is absence. So anong gagawin? Let's read it! Hello Mima Sophie ko slash a sayo ng Sophie and ko ang maasim looking na para bang susunod ng sayo ng Yucky Baby at sa mga igiters dyan. Itong story ko is about sa Daddy What's Bini po. This is a long story kasi bala ko na talagang palitan ng story writer ng Avengers. Ito na nga, when I was high school student, I had some friends sa school. Masaya kami sa first pero tumatagal ay medyo na off ako dahil may inopen up akong problems ko then sinabi lang ako ng oo naman parang yun lang. It's serious problem, Mima, at ayoko talaga na ini-invalidate ako. Ever since nilayuan ko sila, mag-isa na lang ako sa school noon, tapos some of my classmates are making fun of me. Huwag naman ganun, guys. Yung parang aasarin nyo yung classmate nyo or parang bullying na. It's kind of bullying na. In short, binubully na ako, Mima. That time, sobrang drain na ako dahil hindi lang yun ang unang beses na naranasan ko yun. Umabot na sa point na hindi na ako pumapasok sa school dahil natatakot na akong harapin ng mga classmates ko. Ang alam kasi ng parents ko ay pumapasok ako dahil umaalis pa rin ako sa bahay everyday at ang paalam ko ay papasok ako. Tumagal na rin ng ilang linggo yun, ma. At ito na nga ang twister. Nalaman na ni Puji at Mujiko na hindi na ako pumapasok sa school. Kalmado ang Mujiko nung hinarap ako at tinanong ko bakit hindi ako pumapasok. Ang sinabi ko yung totoo, Mima, I said they were bullying me at school. They were making fun of me and I got scared. Nung time na to, inabot sa akin ng mother ko yung phone niya na nasa conversation nila ng Pujiko. Nakita ko yung mga masasakit na salita coming from my Puji. Sobrang takot ako. Palagi naman ganun yun masakit magsalita na para tinutusok ako sa puso. Mangkukulam stress siya ata sa past life niya. Nanginginig na ako nun dahil ang lalana ng mga nababasa ko. Nasa work kasi siya nun kaya through chat lang. By the way, kung iniisip nyo na dapat nagsabi na lang ako sa parents ko na binubully ret ako, I tried. Nung bata pa ako, I was also getting bullied. I told them what's my classmate been doing to me, pero they're always say, hayaan mo na, wag mo nang palampasin, kaya hindi na ako nagsasabi. Oh, mga parents dyan, no, wag naman kayong ganun. Please, makinig kayo sa mga kids nyo, sa mga bunaks nyo. Kasi nagsasabi sila ng totoo. Di mo naman kailangan gumawa ng istorya, di ba, na binubulirat ka. Pero totoo talagang may bullies talaga sa school. That's a very true talaga. Kaya sana mga parents, marunong din sila makinig for their child, for their childrens, di ba, sa mga bunaks nila. So, dumako na tayo sa story. At ito na nga ang final twister, ma. Bago pa umuwi ang Puji ko noon, iniisip ko na gusto ko na mauod dahil alam ko, pag walay na ako, hindi na ako makakarinig ng masasakit na salita galing sa kanya. Sobrang na-hurt siya dun sa Puji niya, yung mga pinagsasabi. Yung pang-disinfect, maraming gamot na hindi ko na alam kung ano yung mga yon pero ininom ko lahat. My God. When I felt that pain in my body when I drank those alcohol, I got scared. Ewan ko ba, ma? Gusto ko na mauod. Pero baka hindi ako makahinga, kaya wag na lang. Tinawag ko yung Mujiko noon and then paglabas ko ng kwarto red, sinabi ko sa kanya ng ginawa ko sa sarili ko while crying. Lumagapak na ako sa sahig noon dahil wala na akong lakas at hindi ko na maramdaman ang katawan ko. Grabe yung impact sa kanya nung sinabi ng Puji niya. Like, natakot talaga siya. Parehas kami nakaupo sa sahig nun ni Muji and she keeps on asking me, bakit anak, ano nangyari sa'yo? Anong problema? Habang umiiyak rin at nakakapit sa akin. Paulit-ulit kong sinabi sa kanya na natakot ako, ayoko nang mabuhay. Grabe yung impact no, ng like kahit salita lang yun. Lalo na sa Puji, yung kaya nagkakaroon sila talaga ng takot. 'Di ba? So anyway, let's move on with the story. Nagmadali ang Mujiko na tawagin si Puji at para sabihin ang nangyari, natatakot pa rin ako sa Pujiko noon at hindi ko talaga kinausap kahit sinasabihan niya akong hindi ako galit. Alam ko sinabi niya lang yun para kumalma ako pero iyak pa rin ako ng iyak. Dadalhin na ako sa ospital pero ang Pujiko hindi man lang kami hinatid sa hospital.
ang dami nangyari sa loob ng ER no'n dahil maraming ginawang test sa akin. Mag-isa lang ako nun, Mima, nung mga time na yon, hinihiling ko na lang na sana may nakakapitan akong kamay dahil natatakot ako sa mga nangyayari. Dinala na ako sa room ko sa hospital. It was 3 AM nung dumating si Puji. I saw his hands and halata ko talaga na umiyak siya. Naiyak ako. Wala lang, naiyak lang ako. Over naman sa crying day, naiyak ako yung parang ano, feeling ko naman nagsisi yung Puji niya. 'Di ba grabe yung impact talaga nung tawag dito, yung masakit na salita. Kasi galing pa sa taong mahal mo, like Puji, Muji. Ramdam ko pa rin yung takot ako sa kanya. Lumapit siya sa akin, binigyan niya ako ng forehead kiss at sabay hug. I was still scared kaya medyo umilag ako sa kanya. After that, hindi niya na ako kinausap. This happened last year pa, until now hindi pa rin kami nag-uusap. Dumaan ang Pasko, New Year at debut ko, pero kahit isang bati mula sa kanya ay wala akong natanggap. Speaking of debut, halos lahat naman ng Merlat pangarap maisayaw na ang Puji nila sa debut nila, 'di ba? Kasi that was one of my dreams simula bata pa ako. For me, yung biggest dream ko na hindi na matutupad. Kada may debut ang mga pinsan ko, lagi siyang kasama sa 18 Roses. Tinitingnan ko sila habang nagsasayaw at ako, iniisip ko, buti pa mga pinsan ko nakaranas isayaw ang Puji ko. Ako na bunaks, hindi ko man lang naranasan. Actually, hindi talaga siya present palagi sa mga special occasions ko sa buhay, like graduation and even birthdays ko. Palagi may work, pero naiintindihan ko naman yon. Hanggang ngayon, binibuild ko pa rin ang lakas ng loob para kausapin siya dahil miss ko na rin maging princess niya. Update kita, Mima, kapag nag-usap na kami ulit. Sige na, tama na, basa ng kilikili ko. I love you, Mima Sophie. You always make my heart happy. You help me in many ways na hindi mo alam. Thank you so much. Please keep on doing this Dagok Time dahil alam kong hindi lang ako ang natutulungan mo, kundi marami pang iba. God bless Mima, and lagi kitang isasama sa prayers ko. Blagag by Igiters. Ito ang purchase ko for your eyes only, Mima. So yeah, in-stop ko muna yung aking nag-cut lang ako ng konti. So thank you so much for supporting Dagok Time and loving me also. Andito lang ako para tulungan kayong mga Igiters. And sorry na naramdaman mo yung ganyang feeling and experience mo yung ganyang bagay. And andito lang kami, don't worry. Andito ako at mga Igiters. You can join sa GCRET para magkaroon ka ng makakausap. So yan, open kami dyan. Lahat, go lang na. And I hope na matulungan ka namin for your pagpapagaling. No? Kasi syempre, I know, mabigyan ka rin namin ng lakas ng loob para makapag-start ka ng conversation with your dad. So I think naghihiyaan lang kayo ng Puji mo eh. And sana dumating yung time na yun na magkaayos kayo ng Puji mo at feeling ko mag-iiyakan kayo. Naiyak ako dun sa part na dumating yung Puji mo sa hospital and feel na umiyak siya. So I know parang baka nahiya lang din yung Puji mo or what, pero sana makapag-conversation kayo kasama yung Muji mo rin and makapag-usap kayo ng family. And I hope na mag-heal kayo and yeah, maging happy family kayo. So yun yung wish ko sa inyo. Thank you so much for support. Thank you so much for sharing your story na. Andito lang kami mga Igiters and Igiters organization para matulungan kayong lahat. So, yeah, thank you so much for sharing your story and I hope we're okay. So, yeah, ang hirap na mag-move on after that. Naiyak ako. Oh my God. So, yeah, andyan. Tapos na tayo sa ating episode 21. Thank you so much sa pagsama sa akin dito sa Dagok Time, Notify Satellite. And please don't forget to follow, to stream it, and to share naman sa ibang social media. Diba? Para, Barbie top naman ako dito. Thank you so much for all the stories na sinishare niyo dito sa Nyogok Time and nakakapag-open up tayo ng mga story, ng mga issues and everything nice. So, thank you so much. So, yeah. Nakaka-cry pa rin talaga. So, dito lang kami mga Igiters if you want to have band, lagyan ng asin para balot. If you want to have banding, usap-usap, andyan yung GCRET natin, andyan yung mga admin to samahan kayo. And then, samahan namin kayo. Diba? Hindi kayo nag-iisa kasi nandito ay Igit Organization. Diba? Ipaglobo no. So, yeah.
but late. So yeah, that's all. Tama na kayo magandang kili-kili ko. Love you, Igiters. Thank you. Stream nyo yan eh. Barbie top yun, no? Bye-bye. Love you.